Bago ko tuluyang umpisahan ang aking kwento, kabanong, tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Lucas. Nag-aaral po ako sa kolehiyo nang maranasan ko ang kakaibang pangyayaring ito. Ang mga pangalang babanggitin ko sa aking kwento ay hindi totoong pangalan ng mga taong nakasama ko noon sa pangyayari, para maitago ko po ang kanilang pagkakakilanlan. Sumulat po ako para ibahagi sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig ang naging karanasan ko sa mga aswang. Nangyari ito noong taong 2004. Hindi ko na lang din babanggitin ang totoong lugar para lang din sa kanilang proteksyon. Itong kwento kong ito ay matagal ko nang gustong ibahagi sa mga narrator. Pero ngayon lang talaga ako nagkaroon ng oras at pagkakataon. At kayo po, kabanong, ang napili kong narrator kasi alam kong kaya mo itong bigyang buhay. Napakahusay niyo pong mag-voice over, kaya ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po ako sa inyo. Nasa labas kami ng school noon nung ayain ako ni Lester. Wala na naman kaming pasok ng hapon na yon kaya sumama na lang ako. Nagpapasama kasi siyang sunduin ng girlfriend niya na nag-practice daw ng sayaw. Saan ba yun, tol? Pagkarinig ko sa lugar na sinabi ni Lester, kinilabutan kaagad ako. Ha? Doon? Oo. Bakit? Parang gulat na gulat ka. Sabi ng lola ko, puro aswang daw ang mga nakatira sa sitio na yun eh. Nako! Ikaw talaga, Lucas, oh. Kwentong pambata yun, ah. At lagi akong pumupunta doon. Huwag ka mag-alala, walang aswang doon. Pinandar na niya ang kanyang motor. Pagkatapos ay tinanong ako uli. Ano? Sasama ka ba o hindi? Basta, sigurado kang walang aswang doon, ha? Oo. To talaga, oh. Sigurado ko. Kaya umakas ka na rito, no? Para ka namang bata, eh. Lahat na yata ng pagkukumbinsi ay ginawa niya para lang sumama ko. Ang sabi pa niya, may mga kamag-anak din daw siya roon kaya ligtas na ligtas ang lugar. Pero hindi pa rin ako ganun kakumbinsido kasi bago mamatay si Lola, may binanggit siyang lugar na huwag daw naming pupuntahan kahit na anong mangyari. At yun ang lugar na balak puntahan ni Lester. May isang sitio raw kasi roon na pinamumugaran ng mga aswang. Medyo malayo-layo raw kasi sa sibilisasyon ng sitio na yon. Nasa dulong bahagi raw yon ng bayan. Bandang bulubundukin na talaga ang lugar na yon. Pero mas nag-alala ako sa kaibigan ko. Kaya nagpasya akong samahan na lang siya. Minsan lang din humihingi ng pabor si Lester kaya nakakaya naman kung tumanggi pa ako. At saka madalas ding pinagbibigyan niya ako sa mga bagay na gusto ko. Nagpagas muna kami ni Lester kasi medyo malayo pa yung barangay na pupuntahan namin. Mahigit 1 oras din ang biyahe. Habang nasa biyahe kami ay hindi maalis sa isip ko ang lugar na pupuntahan namin. Natatandaan ko pa ang kwento ni Lola noon na may isang grupo ng mga estudyante dati na pumunta roon. At ni isa sa kanila ay wala nang nakabalik ng buhay. Lahat ay natagpuang patay sa gilid ng isang talon. Hindi na makilala ang itsura at kulang-kulang ang bahagi ng katawan. Mayroon ding wakwak ang tiyan at wala na ang mga bituka. Pinaniniwalaan na lang ng iba na nalunod sa ilog ang mga estudyante dahil naabutan ng baha. Meron kasing falls sa lugar na yon. Sabi pa raw ng iba, kapag inanod ka ng baha, hindi na raw talaga makikilala ang katawan mo dahil sa malalaking bato. Pero ang mga madalas na pumupunta lang doon ay mga taong mahilig lang mag-explore at malalakas ang loob. Malakas daw kasing bumaha ang tubig sa falls lalo na kapag nasabayan ng ulan. May ilan ding nagsasabi na baka pinatay sila ng mga bandido. Pero para kay Lola, hindi karaniwan ang pagkawala ng mga estudyante. Ang sabi pa niya ay baka nakarating ang mga ito sa lugar ng mga aswang at doon sila nabiktima. Ibinalik lang ang bahagi ng katawan nila doon sa talon na yon para may mabalikan pa ang pamilya. Tol, kinakabahan talaga ako eh doon sa lugar na pupuntahan natin. Kau naman, nagpapaniwala ka kasi sa mga kwento ng lola mo eh. Saka kung meron man, di sana may nababalita na tayo. Kaso wala eh.
Tumahimik uli ako at tiningnan na lang ang mga dinaraanan namin. Mga ilang minuto na rin kaming bumabiyahe. Malapit-lapit na rin naman kami sa lugar. Natatanaw ko na rin yung bundok. Pero habang palapit ng palapit kami ay lalo akong kinakabahan. Saan banda raw ba tayo pupunta, tol? Hindi ko alam pero malapit lang daw yun sa falls. Ano? Sa falls? Kinumpirma ko sa kanya kung ang pupuntahan ba namin ay ang lugar na tinutukoy ng lola ko. Mabuti na lang, hindi. Kaya nakahinga ako ng maluwag, Kabanong. Hindi. Iba yung daan doon, oh. Mamaya, madadaanan natin yung daan papunta sa sinasabi mong sitio. Medyo mahirap ang kalsada ron eh. Kaya wala masyadong pumapasok. Mga ilang minuto pa kaming bumiyahe at nakarating kami sa mataas pero mapatag na lugar. Ang ganda ng tanawin. May kataasan ng pwesto namin kaya kitang-kita ang buong paligid. Doon ay sandali kaming tumigil at saka kumuha ng mga larawan upang maging alaala. Tol, bakit pala itong lugar ang napili ng girlfriend mo na pagpraktisan ng sayaw? Kasi maliligo daw sila sa falls pagkatapos ng practice eh. At saka, hindi naman talaga sila dapat dito. Napagdesisyonan lang daw kasi dahil sa falls. Pero dahil nga may kalayuan, kaya ang iba hindi na sumama dahil hindi pinayagan eh. Papanganib ang lugar kaya natakot ang mga magulang. Ewan ba sa kanila? Bakit ganun ang sinasabi? Nakapunta na ako sa falls na yun, no? Ang ganda kaya, di naman nakakatakot eh. Hindi rin kami nagtagal ni Lester, Kabanong, dahil nagbabadya ang kalangitan na uulan. Tingnan ko ang oras sa suot kong relo at pasado 2:00 na ng hapon. Ilang minuto pa ay nakarating na kami sa baryo. Kakaunti lang ang bahay at iilang mga tao lang din ang nakikita ko. Mabagal lang ang takbo ng motor namin kasi lubak-lubak ang daan. Ito, tol, oh. Diyan ang daan sa lugar na sinasabi ng lola mo. Itinuro niya ang maliit na daan. Isang dipa lang ang lapad nito. Diyan pala yon? Oo, dito naman tayo sa kabilang kalsada dadaan. Panay ang tingin ko sa paligid habang binabagtas namin ang daan. Mukhang hindi naman nga nakakatakot ang lugar. Mga gulay ang nakikita ko papasok. Kaya lang maraming malalaking puno. Sa tayog ng mga ito, nanliliit ako. Nakakakilabot. Nagpatuloy pa kami sa pagbaybay ng daan. Patuloy kong tinitingnan ang paligid. Kumaliwa kami dahil doon daw ang daan, sabi sa text ng girlfriend ni Lester. Ang sabi pa nito ay sumunod lang daw kami sa falls dahil naroon daw sila. Nadismaya nga ako kay Lester dahil mukhang uulan na at baka abutan kami. Bukod sa ayaw ko mabasa, natatakot ako na baka abutan kami ng gabi. Ang usapan kasi namin ay susundin niya lang ang girlfriend niya sa bahay ng isang kasama nila at hindi sa falls. Ano ba yan, tol? Kaasar naman, oh. Pasensya ka na, tol. Si Emmy kasi hindi ko malaman yung trip eh. Babawi na lang ako sa'yo sa susunod. Lumiko kami sa isang maliit na daan. Doon daw ang papuntang falls. Maya-maya ay iniwan na namin ang motor dahil hindi na to makakapasok sa matarik at makitid na daan. Ang mahirap na daan ang siyang lalong nagpainit ng ulo ko. Wala ito sa iniisip ko. Kung alam ko lang sana na ganito ang maabutan ko, hindi na sana ako sumama. Pero wala na akong magagawa dahil nandito na kami. Wala akong imik. Halata yun ni Lester na nababanas ako. Ilang minuto pa ay nakarating kami sa isang hanging bridge. Malit lang ito. Sakto lang sa isang tao. May kahabaan at medyo marupok na rin ang tablang sahig nito. Bago namin matawid yon, ay isang matandang babae ang nakasalubong namin. Kulay itim ang duster nito na nakasayad sa lupa ang laylayan. May tungkod siyang hawak. Nakayuko lang siya habang naglalakad. Nung malapit na siya sa amin, bahagyang tumabi kami para makadaan siya. Pero biglang tumigil naman siya sa harapan namin. Tiningnan niya ang suot kong kwintas at saka inilipat naman ang tingin sa mga mata ko. Para bang kinikilatis niya ako. Saan ang punta nyo? Kung ako sa inyo, bumalik na kayo. Pupunta po kami sa falls, Lola.
Anong falls? Walang falls dito. Meron po, Lola. Ang katunayan nga po nandun na yung mga kasamahan namin. Hindi nyo alam ang lugar na pinapasok ninyo. Nakaramdam na ako ng sindak sa sinabi ng matanda. Nagsimula na akong kabahan. Pagtingin ko kay Lester, nakangiti pa siya. Hindi niya siniseryoso ang sinasabi ng matanda. Alam po namin, Lola. Sige po, Lola. Mauna na po kami, ha. Naghihintay na yung mga kasama namin sa falls, Bago kami tuluyang naglakad, may iniwang pang sinabi sa amin ng matanda. Kung ganon, hindi ko na kayo mapipigil. Huwag lang kayong magpapalinlang sa paligid. Kung makakaramdam kayo minsan ng takot at hindi na alam ang daan, baliktarin lang ninyo ang damit ninyo at magdasal. Dahil walang makakatulong sa inyo, kundi ang mga sarili lang ninyo. Napaisip ako kung bakit sinabi niya ang mga yon. Lola, tinatakot niyo naman kami. Ang tapang nyo sa dibdib at pananalig sa itaas ang makakapagligtas sa inyo kung darating ang sakunang yon. Yun ang huling sambit niya na tinawanan pa ni Lester. Kasi hindi siya nagpapaniwala sa sinabi ng matanda. Ay, ulyanin na siguro yung matandang yun. Wala na kasi sa ayos yung mga pinagsasabi. Ano sa palagay mo, Tol? Sa tingin ko naman, hindi. Napahinto siya sa paglalakad kaya muntik ko na siyang mabangga. Anong ibig mo sabihin? Naniniwala ka sa kanya? Sa palagi ko, seryoso yung matanda sa sinasabi niya kanina. Para bang may laman yung sinasabi niya. Humarap siya sa akin at tiningnan ako sa mga mata. Ang buong akala ko ay magiging seryoso ang usapang yon pero mali ako. Dahil tumawa ito ng pagkalakas-lakas. Ano ka ba, Tol? Sa tingin ko, isang babala yun sa atin. Ano? Babala? Oo, babala yun, Tol. Wala tayo sa lugar na nakasanayan natin. Kaya dapat mag-ingat tayo. Tingnan mo yung mga nasa paligid natin. Puro damuhan at kakahuyan. Ano, malayo pa ba yung falls? Tanong ko sa kanya dahil nagtataka na ako. Ang tagal na naming naglalakad pero hindi ko man lang naririnig ang pagbagsak ng tubig galing sa falls. Ay, teka sandali. Ite-text ko si Emmy. Ng patay. Walang signal. O kita mo, maliligaw pa yata tayo. Ito na yung sinasabi ng matanda kanina. Tawa ka lang kasi ng tawa . Yan tuloy, kinarma na tayo. Naglakad pa kami ng ilang minuto hanggang sa makarating na naman kami sa tulay. Tulay na naman? Hindi lang basta tulay to. Dahil mukhang ang tulay na dinaanan natin kanina ito rin. Doon ako lalong kinabahan dahil lahat ng payo ng matanda kanina ay nagkakatotoo na. Nakita ko rin ang takot sa mukha ni Lester sa pagkakataong yon. Nagdesisyon kaming maglagay ng barya sa gitna ng tulay upang maging palatandaan. Sa susunod, kung makakita pa kami ng tulay at naroon ang barya na inilagay namin, ibig sabihin may hindi na talaga magandang nangyayari sa amin. Ilang minuto pang naglalakad kami ni Lester hanggang sa makatanaw muli kami ng tulay. Tulay uli, Lucas. Nakita ko nang natatakot na siya habang itinuturo pa ang tulay na nasa unahan namin. Ito na yung sinasabi ni Lola sa kwento niya na may mga naliligaw dito at hindi na nakakauwi. Sandali, Tol. Tingnan muna natin kung nandoon yung barya na inilagay natin kanina. Baka naman marami talagang tulay rito. Nagmadali akong pumunta sa gitna ng tulay at tiningnan kung may barya nga. Hindi siya nagkamali sa kutob. Nakita ko ang baryang iniligay namin sa tulay. Tol, umalis na tayo dito. Iniingkanto yata tayo. Relax ka lang. Hindi ba't ang sabi na matanda sa atin kanina, lakasan natin ang loob natin? Ha? Oo nga, tama. Tayo lang ang makakatulong sa sarili natin. Natatanda mo ba yung sinabi na matanda kanina? Ang alin, Tol? Yung pagbaliktad ng damit natin at magdasal? Nag-umpisa kaming maggubad ni Lester at binaliktad ang mga suot naming damit, kabanong. Ipinikit namin ang mga mata at saka taimtim na nagdasal. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang pagpatak ng ulan sa katawan ko. Nang muli akong dumilat, ay naging iba na ang paligid.
Wala na akong tulay na nakikita. Tinapi ko si Lester na agad din naman siyang dumilat. Inikot niya ang paningin sa palibot at saka nagsalita. Nakabalik na ba tayo? Mukhang oo. Muli na naman kaming naglakad kahit basang-basa na kami sa ulan. Ang balak namin ay bumalik na lang sa kalsada kung saan namin iniwan ang motor. May inamin si Lester sa akin habang naglalakad kami pabalik. Ang sabi niya, dati raw ay may nagsabi talaga sa kanya na may aswang nga sa lugar na pinuntahan namin. At ang sabi pa nga sa kanya ay may inililigaw rin daw ng mga tao ang mga aswang. Nakita raw mismo talaga ng taong yun ang aswang na gumawa nun sa kanya. Dahil hindi lang daw ang mga lamang lupa o engkanto ang marunong gumawa nun. Pati raw ang mga aswang ay may kakayahan din. Inililigaw nila ang mga biktima nila at dinadala sa kanilang lungga. Mabuti na lang ay hindi nagpapatalo sa takot ang biktima noon. Dahil kung nagkataon ay maaari ding hindi na rin ito nakabalik pa. At walang nagpatotoo sa kanya na may aswang sa lugar na yon. Hindi lang daw niya sinasabi sa akin para hindi ako matakot at baka raw hindi ko siya samahan. Nadagdaga ng inis ko kay Lester dahil sa mga nalaman ko sa kanya. Nagawa rin daw niyang maglihim sa akin at magpanggap na matapang at walang alam upang hindi ako mag-alala. Para hindi rin mapahiya sa nobya ay pumunta pa rin ito sa kabila ng mga nalalaman niya. Isa pa raw ay naisip din naman niya na baka nananakot lang ang nagkwento sa kanya. Mag-aalas 5 na nang makabalik kami sa kalsada. Isang grupo naman ang natatanaw namin papalapit sa amin. Nang makilala ni Lester kung sino mga yon, ay agad niya itong sinalubong. Emmy! Nagalit rin ito dahil kanina pa raw niya kinokontak si Lester. Pero hindi raw ito matawagan at di nagre-reply sa text. Ipinaliwanag naman namin ni Lester ang nangyari at itinuro kung saan kami nanggaling. Kayo ba? Saan ba kayo galing? Ang sagot naman ni Emmy ay sa falls sila galing. Pero nalito kami dahil doon naman sa pinasukan namin kanina ay ang papuntang falls. Pero ang dagdag pa ni Emmy at ang mga kasamahan niya ay hindi daw doon ang papuntang falls. Walang ilog o kahit na anumang anyong tubig na naroroon. Tinanong pa nila kami kung sino ang nagsabi na doon ang daan. Di ba ikaw rin naman na nagturo? Ang sabi mo lumiko kami dito sa daan na ito. Pero laking gulat namin nang itinuro ni Emmy ang tablang nakapako sa kahoy na may nakasulat na kung saan lugar na ang kinaroroonan namin. Gulat na gulat kami ni Lester nang mabasa ang pangalan ng lugar. Hindi ko talaga alam kung paanong nangyari yon kasi sariwa pa sa isip ko na nalagpasan na namin ang lugar na kinatatakutan ko. Kaya nakapagtataka na doon kami napunta. Ibig sabihin, kanina pa tayo pinaglalaroan sa lugar na ito? Nanindig ang balahibo ko nung mapagtanto ko ang lahat ng yon. Ang sabi pa nga ng mga kasamahan ni Emmy, walang gaanong pumupunta sa gawing yon. Takot daw ang karamihan sa sitio na yon. Marami raw talagang naliligaw doon, lalo na yung mga mahihinang loob. Mabilis daw silang nakokontrol ng mga nilalang na may kakayahang manligaw ng tao. Pagkatapos ng usapang yon, ay nagdesisyon na ang lahat na bumalik sa bayan. Ang iba ay may dala namang motor pero ang iilan sa kanila ay nagpasundo na lang sa kanilang pamilya. 3 kami sa motor ni Lester dahil angkas na namin si Emmy. Ako na ang nagmaneho pa uwi. Pero dahil medyo lumakas pa ang ulan, ay nagdesisyon kaming tumigil na lang muna sa bahay ng isa sa kamag-anak ni Lester na nakatira din sa lugar na yon. Maganda naman ang pakikitungo ng mga kamag-anak ni Lester sa amin. Katunayan nga, ay ipinagtimpla pa kami ng tiyahin ni Lester ng kape at binigyan ng pamalit sa basang damit namin. Kaya nga lang ay hindi ako mapanatag dahil malapit-lapit sa lugar na yon ang lugar ng mga aswang. Lalong lumakas ang ulan. Mabuti na lang ay walang kasamang hangin dahil kung mayroon ay tiyak na tatangayin ang bubong ng kubo na gawa lang sa kugon. Mag-aalas 6 na nun pero wala pa ring humpay ang buhos ng ulan. Nagpasya na lang kaming doon na lang magpalipas ng gabi. Dahil yun din naman ang gusto ng kamag-anakan ni Lester.
Madilim na rin naman ang paligid at isa pa ay malayo-layo pa ang bayan. Masyado ring maputik at madulas na rin ang ibang bahagi ng daan. Nasa tabi ako ng bintana nang masilayan ko ang isang matandang babae sa daan. Hindi niya alintana ang malakas na ulan. Nakatingin siya sa akin at parang may gusto itong ipahiwatig. Nang mapagtanto kong siya ang matandang nakausap namin ni Lester, ay agad kong inagaw ang atensyon ng kaibigan ko. Tol, tingnan mo oh. Hindi ba siya yung matanda kanina na nakita natin doon sa tulay? Sabay turo ko sa kanya. Pero nagulat na lang ako dahil nawalang bigla yung matanda. Oh, nasaan? Wala naman ah. Nariyan siya kanina eh. Kitang-kita ng dalawang mata ko na nakatayo siya kanina sa gilid ng kalsada. Nasaan nga? Ewan. Basta, nakita ko siya kanina. Nakatingin pa nga siya kanina sa akin eh. Ay nako, guni-guni mo lang yan tol. Ubusin mo na lang yung kape mo. At alam kong nilalamig ka lang. Hinigop ko na lang ang tasang may lamang kape na hawak ko noon. Pero hindi ako maaring magkamali dahil kitang-kita ng dalawang mata ko ang matanda. Pero iniisip ko kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga tingin na yon. Lumalalim na ang gabi noon pero malakas pa rin ang buhos ng ulan. Nawawalan na rin ang signal ng cellphone namin at pati kuryente ay wala na rin. Kaya ang gasera na lang ang nagsisilbing liwanag namin, kabanong. Maya-maya ay tinawag na kami upang magapunan. 8 kaming lahat kasama ang 2 anak na mag-asawa. Isang lalaki at isang babaeng bata. Tapos isang matandang lalaki na nasa tansya ko ay edad 60. Tatay raw yun ng asawa ng tiyahin ni Lester. Pablo ang pangalan niya. Mukhang mabait sa amin na mag-asawa. Ang sabi pa nga nila ay kumain daw kami ng marami. Habang kumakain kami, ay napansin ko lang na parang ang tabang ng lasa ng tinolang manok na luto nila. Para itong walang asin o luya man lang na inilagay. Wala talagang kalasa-lasa. Pero hindi ko na lang yung pinansin kasi baka naisip kong baka naubusan lang sila ng sangkap. Dahil sa may kaliitan lamang ang bahay ng kamag-anak ni Lester, ay nagpasya kami na sa sala na lang matulog. Ginusto rin naman naming sa sala lang kami matutulog dahil 3 rin naman kami at hindi na magkakasya sa kwarto nila. Bandang 10:00 na ng gabi nang magising ako. Hinanap ko noon ng banyo dahil sa naiihi ako. Pero bago pa man ako makarating sa pintuan, ay may naaamoy akong sobrang lansa. Para bang nasa katayan ako ng baboy. Dahil sa mukhang maduduwal ako, ay nilinisan ko ang bahaging yon ng bahay at patuloy na naghanap ng banyo. Dahil sa hindi na rin naman umuulan, ay lumabas na lang ako upang doon umihi. Bala kong doon na lang sa puno ng kahoy pumwesto. Maputik ang luha, kaya marahan lang ako kung humakbang. Nasa kasarapan ako ng pag-ihi nang makita kong isang batang lalaki. Bigla siyang tumakbo paalis nung malaman niyang nakita ko siya. Kaya dali-dali na rin akong bumalik sa loob dahil sa kaba. Pero nagtataka ako nang maisip ko kung bakit ganun ang itsura ng lalaking nakita ko. Maputik ang katawan, pula ang mata at naglalaway pa. Kahit medyo madilim na sa paligid, kitang-kita kong anyo niya dahil ilang di pa lang ang layo niya sa akin nang mga sandaling makita ko siya. Hindi ko nga lang nakilala kung sino siya dahil natatakpan ng putik ang mukha niya. Pero tsak ako, hindi siya ordinaryong tao lang. Mabilis akong bumalik sa higaan at nagtalokbong ng kumot. Kahit malamig ang paligid, ay pinagpapawisan ako. Hindi ko na noon namalayan na nakatulog na pala ako. Kinaumagahan ay nagising ako sa isang tapik ni Lester. Tol, gising na. Ako na lang pala ang mag-isang nakaiga sa sala. Si Emmy ay nakita ko nakaupo habang nagkakape. Inilibot ko ang tingin ko sa paligid bago bumangon. Malakas pa rin ang ulan eh. At lumakas pa kumpara kahapon. Kagabi tumila na. Mga bandang 10:00. Lumabas ka kagabi? Mariin na tanong na matandang lalaki nang marinig ang sinabi ko nang mapadaan siya sa sala. Opo lolo. Sa susunod, huwag kang lalabas sa ganong oras, Utoy. Bakit po, Lo?
Basta, huwag niyong uulitin yon. Hinayaan ko na lang siya at niligpit ang higaan ko. Wala pa ring ilaw at signal sa lugar, kaya medyo madilim pa rin ang paligid. Mag-aalas 8 na nang magyaya silang kumain. Kamoting kahoy ang kinain namin sa umagang yon. Sinabayan ng mainit na kape na bumagay naman sa klima. Sa maliit na teres ng kubo kami tumambay habang pinagmamasdan ang buhos ng ulan. Kasama namin noon ang 2 anak ng mag-asawa. Nagpaalam ang mag-asawang aalis muna at sisilipin ang daanan at kung anong mayroon bakit hindi tumitila ang ulan. Nasa kasagsagan kami ng kwentuhan nang lumapit ang matandang lalaki. Lolo Pablo? Bati ng batang lalaki sa kanyang lolo nang nginitian naman ng matanda. Nginitian ko na rin ang pinsan ni Lester. Mukhang ang sarap ng kwentuhan niyo ah. Oo nga po, Lo. Pero bakit kaya hindi tumitigil tong ulan, no? Siguro may bagyo, no? Bagyo? Naku, wag naman sana. Hindi tayo nito makakauwi pag nagkataon. Kung may bagyo man, mabuti yon. Sabi ng matanda na tila nasisiyahan pa. Sumilip ito sa pinto at saka sinahod ng kamay ang ulan. Itong ulan minsan malaking bagay sa mga katulad namin, Otoy. Po? Ano po ang ibig niyo sabihin, Lo? Sa ganitong tag-ulan, nai-stranded ang mga biktima namin, kaya madali lang para sa amin na mahuli sila. Hindi ko alam pero nanindig ang mga balahibo ko sa sinabi ng matanda. Hindi ko alam kung namali lang ba ako ng pagkakaintindi sa sinabi niya. Ha? Mga ngaso kasi si Lolo Pablo. Ibig niyang sabihin, hindi makakagalaw masyado ang mga baboy ramo sa gubat pag ganitong tag-ulan. Kadalasan sumisilong ito sa mga malalaking halaman at puno sa gubat kaya madali lang silang mahuli. Akala ko naman Hindi nagtagal ay dumating din ang mag-asawang basang-basa sa ulan. Binalita rin nila kaagad sa amin na gumuho raw ang lupa sa dinaraanan papuntang bayan. At sabi pa nila ay parating pa lang ang bagyo. May kalakasan daw ito kaya mag-ingat daw ang lahat. Yun daw ang sabi ng kapitan nila rito. Kaya iba yung pag-iingat daw ang bilin nito sa kanila. Pinapalikas din ng mga nasa tabing ilog dahil maaaring tumaas ang tubig doon. Ang ibig sabihin nito ay mananatili pa rin kami sa lugar na ito. Minsan, naiisip kong sinasadya ba ito ng panahon upang manatili kami rito sa nakakatakot na lugar na ito? O sadyang malas lang talaga ako? Wala akong magawa kung hindi tingnan ng malakas na ulan sa labas. Nakikita ko rin ang putik na may kasamang tubig ulan na umaagos na nang gagaling sa mataas na bahagi ng lugar. Nararamdaman ko na rin ang hangin sa mga oras na yon. Hudyat na malapit na nga ang bagyo sa lugar kung saan ako naroroon. Habang nakikipaglaro sina Emmy at Lester sa 2 bata, ako naman ay hindi mapakali. Pakiramdam ko kasi may hindi magandang mangyayari. Habang patagal ng patagal kami sa lugar na yon, parang nakakakaba. Bukod sa bagyong paparating, may iba pa akong nararamdamang panganib. Uy, kanina ka pa dyan tulala. Wala, may iniisip lang ako. Oy, ano naman yung iniisip mo? Hindi ka ba kinakabahan, pre? Ang ibig kong sabihin hindi ka ba natatakot kasi nandito tayo sa lugar kung saan maraming aswang? At isa pa, nasa itaas tayo ng bundok at may bagyong paparating. Tiningnan niya lang ako ng sandali bago sumagot. Ano ka ba naman, Lucas? Kumalma ka nga! Tinapik niya muli ako at ngumiti. Kinuha niya ang isang una na nasa upuan at saka inihagis yon sa akin. Huminga ako ng malalim at saka ibinuga yon. Kinuha ko ang una na inihagis niya at saka gumanti sa kanya. Mukhang tama nga siya. Baka masyado lang akong napapraning at kailangan kong kumalma. Ayan! Kesa sa mag-isip ka ng kung ano-ano, sumali ka na lang sa amin. Pinalo niya ako ng unan sabay tawa. Nagsitawanan na rin ng iba nung makitang napuruhan ako sa ulo. Mga bandang hapon na noon na magdesisyon kaming lumikas.
May malapit kasing sapa sa likod ng bahay nila kaya nangangamba sila baka tumaas at maabot ang kubo. Hindi naman kami makababa ng bundok kaya lumikas na lang kami sa isang kamag-anakan din nila. Bale, sa side yun ng asawa ng kamag-anak ni Lester. Hindi na yung kaano-ano ni Lester pero welcome pa rin kami sa bahay. May kalakihan ang bahay na may 4 na kwarto. Hindi naman pulidong bato ang materyales pero sapat na para pagandahin at patibayin ng mga tablang mayroong varnish ang dingding. Siguro mga 5:00 na rin kaming nakalipat doon. Nagdala lang sila ng iilang gamit at damit para may magamit. Yung motor ni Lester dala rin namin. 3 bahay ang magkakatabi sa tapat ng kalsada. Parte pa naman yun ng sityo pero mas malapit na yung lugar ng mga aswang kaya mas lalo kong kinabahan. Napansin ko pang kapag lumalabas na ako ng bahay ay tanaw na ang kalsadang paliko sa lugar ng mga aswang. Dahil medyo lumalakas pa ng husto ang ulan at hangin, nagdesisyon na silang maghapunan. Dahil baka raw biglang mag-brown out. Sa hapag ay hindi rin ako makakain ng maayos. Kasi naalala ko yung tinolang manok ng kamag-anak ni Lester. Ganun din ang lasa, matabang. Hindi pwedeng nagkataon lang yun. Hindi pwedeng wala rin silang asin o luya. Kasi kung normal ka talagang mag-isip, hindi ka magluluto ng tinola kung kulang sa sahog, lalong-lalo na yung mga pampalasa pa talaga ang kulang. Oh, iho, may problema ba? Tanong niya sa akin. Siya yung padre di pamilya ng tahanan na tinutuluyan namin. Onyok ang narinig kong tawag nila. Sa palagay ko ay mahigit 50 pataas na ito. Po? Wala po. Medyo busog pa kasi ako sa kamuting kinain namin kanini. Kain lang kayo ng kain, ha? Huwag ninyong pansinin yung nangyayari sa labas. Kain lang ng kain, Lucas. Huwag kayong mahiya. Gusto namin ay busog kayo. Mas mainam yon. Hindi ko alam, medyo kinabahan ako sa parting sinabing yon ni Mang Onyok. Kasi ganoon din ang sinabi ng kamag-anakan ni Lester sa amin nung maghahapunan kami sa kanila. Bale, 12 kaming lahat na kumakain sapag. 4 sila sa mismong bahay, 2 babae, tapos 2 lalaki rin. 4 din sa kamag-anak ni Lester at 3 naman kaming dayo. Halos hindi ko malunok yung kinakain ko sa mga naririnig ko. Ewan ko ba kung nagpapahaging lang sila o may sadya na talaga silang gustong malaman namin. Pero hindi pwede ang naiisip ko. Kasi wala naman kami sa sityo na yun. Imposible na kauri nila ang mga nasa isip kong aswang. Maya-maya pa, may biglang dumating na 5, 2 babae at 3 lalaki. Basang-basa rin sila ng ulan. Pagkadating nila ay agad na may sinabi ang lalaki kay Mang Onyok. Ano na raw ang pinapagawa nito sa kanila? Nagtaka ako sa ikinilos ni Mang Onyok. Bigla siyang lumapit sa kanila at nagbulungan na sila na parabang ayaw nilang iparinig ang kanilang pinag-uusapan. Narinig ko pang sinabihan niya sila na huwag maingay dahil may mga bisita sila. Agad naman sila kaming tiningnan at saka tumango sa amin. Na parabang binabati kami. Ngumiti na lang ako ng pilit sa kanila. Hindi na rin sila nagtagal at agad na umalis. Iniwanan nila kami ng makahulugang ngiti bago lumabas ng pinto. Kahit malakas ang ulan at hangin sa labas ay hindi nila yon alintana. Naalala ko tuloy yung sinabi ng lolo ni Lester na mas maigi raw na umuulan dahil madali niyang mahuhuli ang target nila. Pero sabi niya, baboy ramo raw ang tinutukoy niya. Malakas ang kutob ko na hindi lang tungkol sa baboy ramo ang pinagkakaabalahan nila. Iba ang gustong sabihin ng kutob ko at hindi masabi ng bibig ko. Dahil wala pa naman akong sapat na ebidensya. Itong si Lester, hindi man lang nakakaramdam na may kakaiba na sa paligid. Kung makasubo ng kain at higop ng sabaw, ay parang nasa sariling bahay lang. Pagkatapos kumain ay umupo ako sa bandang bintana. Sinilip ko ang nangyayari sa labas. Madilim pa ang paligid at malakas pa rin ang buhos ng ulan. Walang signal dahil siguro malakas ang hangin. Nakakatakot kong lumabas sa ganitong panahon. Pero
Yung grupo kanina, parang normal lang sa kanila ang mga ganitong klima. Oh, ano naman ang iniisip mo riyan, tol? Ha? Oh, wala. Tinitingnan ko lang yung ulan. Saan ka pala galing? May kinuha lang ako sa motor. Kau talaga nag-aalala ka kagad. Pero iniwas ko ang tingin ko sa kanya at itinuon sa dalawang lalaking nag-uusap malapit sa kusina. Sila yung mga dumating nang kumakain kami. Bumalik uli sila. Kausap nila si Mang Onyok. Hindi ko yun marinig pero mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Mga ilang minuto ring tumagal yon. Tapos bago sila umalis ay iniwanan ako ng tingin na parang may kahulugan. At tsaka ko na nakakatakot ang kahulugan na yon dahil matalim at malalim. Sinabayan pa ng nakakatakot na pagngisi. Alam mo tol, gusto ko nang umuwi. Shh! Tahimik! Alam ko yan. Huwag kang magpapalata sa kanila. Alam kong may mga napapansin ka sa paligid. Pero tol, kumalma ka. Dahil alam ko yun. Pero wala pa tayong sapat na ebidensya eh. Pero kanina, may napansin lang ako nung lumabas kasi ako para pumunta sa motor ko. Ha? Ano yun tol? Yung grupo na pumasok dito kanina, nung kumakain tayo, nakita ko na pumasok doon sa daan papuntang baryo ng mga aswang. Ha? Alam ba to ni Emmy? Nilingon niya ang nobya na nakaupo habang naglalaro ng game sa cellphone. Pagkatapos ay ibinanik din naman niya kaagad ang tingin sa akin. Pakiusap ha. Huwag na sana muna itong malalaman ni Emmy. Dahil tsako, matataranta siya at baka yung pang dahilan ng ikakapahamak natin. Anong plano mo? Mamayang gabi, pagkatapos ng bagyo, tatakas tayo. Yanta mo sarili mo ha. Dahil dito nakasalalay ang buhay natin sa pagtakas natin. Kung sasablay tayo, katapusan na natin. Pinili naming matulog na 3 doon sa sala, kahit may bakanting kwarto pa naman. Ang sabi ko na lang ay hindi ako sanay matulog sa kwarto ng ibang bahay, kaya mas gusto ko na lang na matulog sa sala. At ganun din naman ang idinahilan ni Lester. Si Emmy ay sumang-ayon na lang din naman. Bandang 11:00 na ng gabi, humina ang ulan. Wala na rin yung malakas na hangin. Kanina pa kami gising ni Lester. Hinihintay lang talaga namin na tumila ang bagyo. Maya-maya pa ay ginising na niya ang nobya. Naalimpungatan naman si Emmy. Tara na, aalis na tayo. Ha? Bakit? Madilim pa. Shh! Hinaan mo lang ang boses mo. Baka magising sila. Mamaya ako na sasabihin sa iyo kung bakit aalis tayo ng ganito kadilim. Pagkatapos ng palitan nila ng salita, ay nakumbinsi rin naman ni Lester ang nobya. Dumiretso na kaagad kami sa kusina. Balak naming doon dumaan. Patay naman ang lahat ng ilaw, maliban sa labas ng main door, kaya aninig pa rin namin ang daan. Nasa bandang pinto na kami nang biglang bumukas ito. Kaya napatakbo kami sa loob ng banyo. Sinilip ko kung sino ang pumasok. Isang babae at 2 lalaki. May mga sako silang dala. Nakita ko kasi nang buksan nila ang ilaw sa kusina. Tahimik lang silang pumasok. Nung makarating sila sa sala, ay lumabas na kami ng banyo upang tumakas. Nang makalabas na kami at malapit na sa motor, isang malakas na sigaw ang narinig namin. Alam na niyang nawawala kami. Sumigaw ang isa na hanapin daw kami kagad. Hindi daw kami pwedeng makalayo. Bumulabog sa mga tao ang sigaw na yon. Agad ko na in-start ang motor. Kahit nanginginig na ang mga kamay ko, ay pilit ko pa rin pinaaandar ang motor. Habang pasakay na kami ng motor, ay panay ang tanong ni Emmy kung ano na ang nangyayari. Mamaya ko na ipapaliwanag. Umakas ka na. Ang malaga, makatakas tayong 3 ngayon sa mga aswang. Doon na nataranta si Emmy. Nagpipigil na siya ng iyak. Panay ang sabi ni Lester na huwag maingay kaya pilit na tumatahimik ang girlfriend niya. Nang lumingon ako ay nakita ko ang pagbukas ng pintuan ng bahay at nagsilabasan na ang mga nasa loob. Nawindang ako nang makitang nasa anyong aswang na silang lahat. Pero hindi sila nag-anyong hayop. Nanatili silang tao pero mabibilis tumakbo.
at mapupula ang mga mata. Sigaw ng sigaw si Emmy dahil nakikita niyang hinahabol na kami ng mga aswang. Ano? Yung kamag-anak mo aswang din? Oo, ngayon ko lang nalaman eh. Kaya pala walang lasa yung luto nila kasi mga aswang pala. Tara, bilisan mo na. Baka ikaw aswang din ha. Siraulo ka. Ayusin mo pagmamaneo mo, no? Sa bandang unahan namin ay may umilaw na nakatigil na sasakyan. Nang makita yon ng mga aswang, ay tumigil na sila sa paghabol. Pero nung makarating kami dun sa sasakyan na yon, ay wala namang kaming naabutang tao. Kaya dumiretso na lang kami. Medyo maputik ang daan, pero kaya namang bagtasin ng motor. Pababa na kami nang maramdaman na naman namin ang mga humahabol sa amin. Ayun na naman sila. Bilisan mo, tol. Sigaw kami ng sigaw ng tulong pero tila walang nakakarinig sa amin. May kabahayan naman kaming nadaraanan pero ni isa sa kanila ay walang nakakarinig sa amin. Nakarating kami sa sobrang putik na daan. Sa puntong yon ay bumabaon na yung gulong ng motor dahilan ng pagbagal namin. Napilitan na lang kaming iwan ng motor at saka tumakbo. Hindi na kami dumaan sa kalsada dahil mabilis lang nila kaming mahahabol kung doon kami dadaan. Takbo! Bilis! Nakikita ko na ang mga aswang na mabilis na tumatakbo sa likuran. Nang lingunin ko sila, hindi naglaon na inaabutan nila sina Lester at Emmy. Medyo malayo ako sa kanila kaya hindi ako naabutan. Mabilis ako nagtago sa damuhan. Nakita ko pang sinaksak ni Lester ang isang aswang noong hawakan siya nito. Noon ko lang din nalaman na may dala pala siyang kutsilyo. Agad naman niyang nabitiwan ng patalim nang suntukin siya ng aswang sa ulo. Kaagad siyang bumulagta sa lupa. Ganon din ang ginawa nila kay Emmy kaya nawalan din ito ng malay. Pero hindi ko alam kung nawalan ba sila ng malay o wala na talaga silang buhay noong mga oras na yung Kabanong. Ang lalakas nila. Isang suntok lang tulog kaagad yung dalawa. Paano na? Narinig ko ang sigaw ng isang aswang na lalaki. Sinabihan niya ang mga kasama na huwag daw manabik sa laman. Sundin daw ang utos ng pinuno nila na buhay kaming dadalhin sa kanilang lugar. Binalot na ako ng takot noon, Kabanong. Nanginig na ang katawang ko. Maya-maya ay nagsikilos na uli sila para hanapin ako. Habang ang dalawa sa kanila ay binuhat ang mga kaibigan ko. Iniyuko ko ang aking ulo dun sa damuhan upang hindi nila makita. Kahit na sobrang kaba ay kinalmahan ko pa rin para makapag-isip na maayos. Mga ilang minuto ko ring ibinaon ang katawang ko sa damuhan hanggang sa wala na akong maramdaman sa paligid ko. Nang tumayo nga ako ay wala na nga akong makitang mga aswang. Bago ako bumalik sa motor ay pinulot ko muna ang patalim ni Lester. Gagamitin ko yon sa oras na mapunta muli ako sa kapahamakan. Binalak ang humingi ng tulong sa kabilang barangay. Papalabas na ako sa baryong yon nang makasalubong ko ang isang truck. Doon ay napanatag ako at nakaramdam ako na ligtas na ako. Tamang-tama dahil naubusan na rin ng gas ang motor. Humingi ako ng tulong sa kanila pero pinagtawanan nila ako nang sabihin kong sinalakay ako ng mga aswang. Pinasakay nila ako at ihahatid na lang daw kung saan ako nakatira. Pero hindi ako pumayag dahil inaalala ko ang mga kaibigan ko. Kaya sabi ng lalaki sa akin, ihahatid lang daw niya ang dalawa niyang kasama, saka niya ako sasamahan sa sinasabi kong lugar para puntahan sina Lester at Emmy. Nang maihatid namin ang dalawa niyang kasama, may kinausap ang lalaki. Nanlaki ang mata ko dahil nakita ko ang kausap niyang babae. Aswang din yun, isa sa mga kasamahan ni Mang Onyok. Muli akong binalot ng kaba at agad na pinagpawisan. Gusto kong sabihan si Kuya Driver pero nandun din sa akin na baka isa rin ito sa mga aswang. Itinulak ko ang pinto ng truck pero nakalak ito sa labas. Napalingon silang lahat sa akin nang marinig ang ingay na nagawa ko. Rason yun para lapitan nila ako. Parang sasabog ang dibdib ko sa takot na mga oras na yon, Kabanong. Parang tinatambol ito ng napakalakas. Nakilala ako ng babae nang makita niya ako. Narinig kong sinabi niya sa driver na ako ang pinaghahanap ng kasamahan nila. Lahat ng pag-asang namuo sa dibdib ko
na sana'y ligtas na ako sa mga kamay ng aswang ay biglang napalitan ng matinding takot. Mga aswang sila. Magkakasabot silang lahat. Nagmamakaawa ako sa kanila na baka pwedeng pakawalan nila ako, pero tila wala silang naririnig. Itinali nila ang 2 kamay ko upang makatiyak na hindi na ako makakatakas pa. Ilang minuto pa ay nakarating na kami sa sitio ng mga aswang. Binuhat ako ng isang lalaki upang ipasok sa lugar nila. At doon ko nakita ang maliit na bakanting lupa na pinapaikutan ng ilang bahay. Mukhang may pagpupulong na nagaganap. Pinagtitinginan ako ng mga naroon habang papasok kami sa lugar nila. Lahat sila ay mga aswang. Meron akong nakikita na maliit na entablado at laking gulat ko nang makita ko roon ang mga kasamahan ni Emmy sa pagpapraktis. Naroon din sila Lester at Emmy. Umiiyak sila habang nagmamakaawa. Tol! Emmy! Ha? Lester! Nang maipasok nila ako sa kulungang kawayan, ay agad akong niyakap ni Lester. Ang kwento ng mga kaibigan ni Emmy, noong pagkatapos daw kami maghiwa-hiwalay, ay hindi rin sila kaagad nakauwi dahil tinambangan sila ng 6 na aswang sa daan. Sakto raw noon na sumilong sila sa kahoy na waiting shed. Bigla raw na may tumigil na truck at pinilit na isakay sila doon. Pagkatapos ay dinala sila sa lugar na yon at ikinulong. Pinapakain naman daw sila ng sapat. Katunayan nga ay masasarap lagi ang ulam nila. Pero alam ko kung bakit ginagawa yon ng mga aswang. Dahil gusto nila, bago nila katayin ang biktima nila, ay malulusog ang mga ito. Nagsimulang magtipon-tipon ng mga aswang. Nakikita ko yon dahil halos makakaharap lang ang kinalalagyan namin. Marami-rami rin silang kasamang mga batang aswang. At doon ko rin nalaman na taon-taon pala nilang ginagawa ang pagtitipon-tipon. Iba't ibang lugar din ang kanilang pinagmulan. Ang sitio na yon ang napili nilang lugar upang pagdausan. Ito lang kasi ang tamang lugar para sa kanilang mga lahi. Ang layunin daw nila kaya sila nakikita-kita dahil minsan sa isang taon ay para pagtibayin pa ang kanilang lahi at lalo pang palakasin ang kanilang puwersa. Upang mas lumalim pa ang kanilang kaalaman kontra sa mga tao at sa magiging biktima nila. Para na rin sa mga albularyo na gusto silang pabagsakin, ang kanilang kulturang ito ay ginagawa na noong panahon pa ng mga kauna-unahang mga aswang. Ito rin ang dahilan kung bakit ganun na lang karaming mga tao ang kanilang iniimbak sa tuwing malapit na ang petsa ng kanilang pagdiriwang. Nang sa ganun ay may kakatayin sila sa pagdating ng kanilang mga panauhin na kalahi rin nila. Ang lahat ng yun ay narinig ko sa pagpupulong na nagaganap sa harap ko. At mayroong ilang oras na lang kaming natitira upang makatakas. Dahil kung hindi, ay magiging pagkain na kami sa mga bisitang mga aswang. Pagkatapos ng pagpupulong nilang yon, ay pwede na kaming maging pagkain nila. Nakikita ko pa ang ilang mga aswang kung paano nila kami titigan. Para bang sabik na sabik at takam na sila para sakmaling kami. Kung hindi nga lang dahil sa mga sinusunod nilang alituntunin, ay kanina pa kami nilapa ng mga ito. Pero dahil may mga batas din silang sinusunod na sabay-sabay kumain, ay ginagalang nila yon. Nasa gitna kasi sila ng okasyon kaya hindi nila magagawa ang nakasanayan na mambibiktima sa madilim na kalsada o hindi kaya'y pasukin ng bahay ng isang buntis at kainin ng sanggol. Oh, mamamatay na ba tayo? Hindi. Hindi ako papayag na sa ganitong paraan tayo mamatay. Mabuti na lang din ay may katapangang tinatago itong si Lester. Kaya tumapang din ako. Wala namang tigil ang iyak ng mga kasamaang babae ni Emmy. Dahilan yun para marindi ang isang aswang. Galit na galit itong sumisigaw at sinasabing kapag di kami tumahimik ay mapapaaga ang aming kamatayan. Ang iba ay sumisigaw pa sa takot dahil doon. Pero pilit naman namin silang pinapakalma at pinapapaniwala na makakatakas kami sa lugar na yon. Kahit na alam naman naming mismo sa mga sarili naming malabo yun. Lalong nag-iyakan ng mga kasama naming babae, Kabanong. Shhh! Makakalis tayo dito at makakauwi tayo ng buhay. Kalma lang kayo, no? Makakahanap tayo ng paraan.
Pero paano kami kakalma kung mamaya o bukas ay magiging pagkain na tayo ng mga aswang na yan? Talagang magiging pagkain tayo ng mga yan kung hindi tayo kakalma at mag-iisip ng paraan. Sa ngayon, ito lang ang maaari nating gawin, ang kumalma. Nakita kong kumalma naman sila. Alam kong mga takot na ang mga ito pero bilib pa rin ako sa kanila dahil pinipilit pa rin nilang kumalma. Yan, tama yan. Mag-isip tayo ng paraan para makatakas. Tol, dala mo ba yung patalim mo? Kasi kung dala mo, alam mo na ang gagawin. O sige, hali kayo. Nagtipon kami sa gitna at nag-usap-usap. Nagplano kung papaano kami makakatakas sa impyernong kinalalagyan namin. Nang matapos at nooy magkaintindihan kung ano ang gagawin ng bawat isa, ay agad kaming naghiwa-hiwalay. Sakto noon na may dumaan na isang aswang sa harap namin, kaya tinawag yun ni Lester. Masakit ang tiyan ng isang kasama namin. Mukhang kailangan niya magbanyo. Pwede bang dalhin mo siya muna sa labas? Pero hindi pumayag ang aswang na yon. Sige, pag dito to dumami, sige ka, babaho dito at hindi kayo mag-enjoy sa pagkain sa amin. At pag nalaman nyo ng pinuno nyo, tsaka kung malalagot ka dahil mapapaya siya sa mga bisita nyo. Bagyang napaisip ang aswang. Maya-maya pa ay binuksan niya ang pinto at hinila ako dahil ako ang umarte na masakit ang tiyan. Noong patalikod na siya at nang makahanap na ako ng pagkakataon, ay inundayan ko siya ng saksak sa leeg. Hindi na siya nakagawa ng ingay at agad nang bumulagta sa lupa. Sinenyasan ko si Lester na ilabas na ang grupo upang makalayo sa lugar. Mabuti na lang at medyo madilim sa bahagi namin at abala sa pagpupulong ang mga aswang kaya hindi pa kami napapansin na tumatakas. Dali, bilisan nyo! Mabilis naman na tumakbo ang mga kasama namin palabas sa kabahayan na yon at tumungo sa may madilim na bahagi. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nadulas ang isang babaeng kasama namin. Dahilan upang mapansin nyo ng isang aswang. Kagad itong sumigaw upang ipaalam sa mga kasama niya na tumatakas kami. Naku, naloko na! Takbo, bilis! Gusto namin balikan yung nadapa pero pag ginawa namin yon ay tsak na pati kami ay mahuhuli rin. Pero panay ang sigaw niya ng tulong. Takbo lang! Walang titigil! Nang lingunin ko si Lester, binalikan niya pala ang babae at sabay na uli silang tumatakbo. Ang maputik at madulas na daan ay hindi na namin alintana. Minsan ay sumasabit pa kami sa mga damo pero hindi yun rason para tumigil. Kahit na malakas ang tambol sa aming mga dibdib, ay patuloy pa rin namin binabagtas ang madilim na gubat. Pero dahil sa mga aswang sila at sanay sa lugar ay mabilis nila kaming naabutan. Sa kada isa sa amin na maabutan ay sinasakmal na lang ng mga aswang pero matatapang na kami. Dahil sa takot, tumapang kami kaya nanlaban na kami. Hindi na kami takot pumatay. Ang nasa isip na lang namin noon ay makaligtas. Kahit pa pumatay kami ng mga aswang, kesa naman kami ang mapatay nila. Kapag may napapagod sa amin, pinagagalitan namin. Walang ito sa pagtakbo ha! Walang pwedeng mapagod. Makakasagaba lang ang mabagal. Gusto niyo bang makain tayo ng mga aswang na yon? Dali, bilisan nyo! Takbo! Bilisan nyo! Nandiyan na naman sila! Habang palayo ng palayo kami sa lugar, ay pabagal kami ng pabagal dahil sa pagod. Hawak-hawak ni Lester si Emmy sa kamay nito para alalayan dahil halos hindi na makagalaw. Nakarinig na naman kami ng mga kaluskos at pagyugyog sa mga dahon sa puno. Nakikita ko rin ang ibang aswang na mabilis tumalon at nagpalipat-lipat sa mga sanga ng puno. Ang ibang kasamahan naman namin ay kanya-kanya na rin pagliligtas sa kanilang sarili. Kanya-kanyang paraan ng pagpatay sa mga aswang. Kahit umiiyak ang mga kasama naming babae, ay hindi pa rin sila nagpapatalo sa mga aswang na yon. Hindi kami pumapayag na mabawasan kami kahit isa. Lalo kaming tumapang kapag nasusugatan. Habang lumalapat pa ang mga paa namin sa lupa, ay naroon ang pag-asa sa aming mga puso na makakatakas kami sa mga aswang na yon. Nang maramdaman ko na parang wala nang sumusunod sa likuran ko, ay bahagya akong tumigil sa isang malaking puno. Parang nasobrahan ako sa bilis ng pagtakbo.
Parang nag-iisa na lang ako. Oh, nasaan na kaya sila? Bakit wala na sila sa likuran ko? Alam ko, kasunod ko lang sila. Nasaan na? Isang kaluskos ang narinig ko na palapit sa kinaroroonan ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kabanong sa mga oras na yon. Hanggang sa makita ko ang babaeng matanda sa unahan ko. Tinuturo niya ang malaking kahoy na nasa malapit sa akin. Siya yung matanda na nagpakita sa tulay at sa bahay ng kamag-anak ni Lester na aswang. Magtago ka! Bilis! Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Nagtago ko sa sinasabi niyang dapat kong pagtaguan. Malaking puno na nagsisitaasan ng mga ugat ang kinublihan ko. Maya-maya pa ay mabilis na lumagpas sa akin ang matanda. Naglaro sa isip ko na baka isa siya sa mga aswang dahil sa kakaiba niyang bilis. Sa isang iglap lang ay hindi ko na siya makita. Sumandal na lang ako at sumilip sa puno at pinakiramdaman ng paligid. Wala akong ibang naririnig kundi ang mga kuliglig sa paligid. Mga ilang minuto rin ang katahimikan na yon hanggang sa may mga kaluskos akong narinig na may kasamang mga yabag na palapit sa kinaroroonan ko. Nang masipat ko ay agad akong nabuhayan ng loob dahil nakikita ko na rin si Emmy at Lester na magkahawak kamay na tumatakbo. Kasunod pa nila ang mga kasamahan namin. Nung malapit na sila sa akin ay agad ko silang hinila. Alam kong ligtas na lugar yon dahil sinabi ito na matanda. May kung anong nagtutulak sa akin para magtiwala sa matandang babae. Maya-maya ay may nakita akong parang kuweba sa ugat ng malaking puno. Hindi man yun kalakihang butas pero sapat na yon upang magkasya kaming lahat. Doon kami nagtago. Tol, anong gagawin natin? Hindi ko rin alam, Tol. Basta ang alam ko, sa ngayon ay magtago muna tayo sa butas na to. Hintayin na lang natin na mag-umaga. Napatigil kami sa pagsasalita nang may isang aswang na tumigil banda sa amin. Palinga-linga ito na parabang may hinahanap sa paligid. Namumula ang dalawang mata nito at naglalaway pa. Parabang halimaw na gusto nang lumapa ng pagkain. Walang imik, walang gumagalaw o nagsasalita sa amin noon. Ang mabilis na pagtambol sa mga dibdib ko. Panay ang usal ko ng dasal sa aking isipan na sana'y maging ligtas kami. Halos pigil hininga kaming lahat. Sa tuwing hakbang ang aswang ay ganun din naman ang pagsunod ng mga mata namin sa kanya. Nagmistula kami mga takot na daga na nagtatago sa sulok dahil nariyan ang pusa na handang sumakmal sa amin. Nung paalis na sana ito, ay ganoon din naman ang paggapang na malaking alupihan sa kamay ni Emmy. Dahilan ng pagtili niya. Agad na tinakman ni Lester ang bibig ng nobya at hinayaang gumapang paalis ang malaking alupihan. Pero napatigil naman ang aswang at mabilis na hinanap ang narinig na ingay. Hinawakan ko ng maigpit ang patalim na hawak ko para makahanda sa anumang pwedeng mangyari. Tiningnan ko si Lester at saka sumenyas na tumakas na sila isa-isa dahil naramdaman ko na rin nun na makikita na kami ng aswang. Kaya bago niya pa kami maunahan ay tiniyak ko munang masasaksak ko siya ng kutsilyong hawak ko. Naghintay lang ako ng tamang pagkakataon at nang humakbang pa siya palapit sa kinaroroonan namin ay nagbigay na ako ng hudyat sa kanila na magsitakbo na. Takbo! Ngayon na! Sinalubong ko ng saksak sa katawan ng aswang. Pagkatapos ay hindi ko na tinigilan ng pag-unday ng saksak hanggang sa hindi na siya gumagalaw. Pagkatapos ay sumunod na ako sa mga kasamahan ko. Pero maya-maya pa'y nakarinig kami ng mga ingay na nagmamadali. Napahinto kami sa pagtakbo at nagpalinga-linga sa paligid hanggang sa tumambad na sa amin ang mga aswang. Nakapalibot na sila sa amin. Buisit! Gaano ba sila kadami? Bakit hindi nauubos? Basta, alerto lang kayo. Walang panghinaan ng loob Malapit na tayong makalis sa lugar na ito. Hindi tayo papayag na sila ang magiging masaya sa huli. Maya-maya pa'y may biglang tumalon mula sa kung saan. Lumagpak siya sa harapan namin. Lola, ikaw na naman. Umalis na kayo dito. Ako na ang bahala sa kanila. Doon ang daan palabas ng gubat. Huwag na matigas ang ulo nyo. Diretsuhin nyo lang ang daan na yan hanggang sa makarating kayo sa ilog.
tumawid kayo doon at hindi na kayo masusundan ng mga aswang na ito. Lola, kaya niyo po ba silang lahat labanan? Gusto mo, ikaw na lang. Hindi po. Kayang-kaya niyo na po yan. Ang liksi niyo po kasing kumilos eh. Saka mabilis po kayong tumakbo. Alam kong may special power po kayo. Kaya good luck po sa inyo, Lola. Ha? Maraming salamat po talaga. Sige na, alis na. Ang dami mo pang adlib eh. O tara na, Tol. Bilis! Bago pa kami makaalis, narinig kong nagsalita ang lalaking aswang. Sinasabi ko na nga ba ikaw ang traitor sa angkan natin. Napalingon ako sa kanila. Ituloy mo ang nararapat na kaparusahan sa ginawa ko. Pero huwag mong asahan na hayaan lang kitang saktan ng mga batang ito. Ano bang pumasok sa utak mong matanda ka at tinutulungan mo sila? Kung ano man yon, hindi na mahalaga sa katulad mong masasawi lang ngayon. Lapastangan ka! Nakita ko ang pagpula bigla ng mata ng matandang babae at paghaba ng kanyang mga kuko. Naging agresibo itong gumalaw at maya-maya'y sumugod na. At sa isang iglap ay doon na bumulagta ang lalaking aswang. Butas agad ang dibdib nito nang bumagsak sa lupa. Astig! Ang bangis to na! Aswang din, tapos kinakalaban yung kanyang angkan? Siguro may hidwaan sila. Lucas, ano bang iniintay mo? Tara na! Umalis na tayo dito! Halos hindi ko maigalaw ang katawan ko. May kung anong nagtutulak sa akin na panoorin ang pakikipaglaban ng matandang babae. Pero bigla na lang akong hinawakan sa braso ni Lester. Tara na! Bakit ka ba natutulala dyan? Huwag mo nang panoorin! Kailangan na nating umalis dito, Tol! Dahil hindi ako makagalaw sa pagkakatayo, nakipanood na rin si Lester at ng mga kasama namin. Pinanood namin ang pakikipaglaban ng matandang babae. Lahat kami ay namangha. Napatumba niya ang mga aswang na yun, pero maya-maya'y tumingin siya sa amin na nanlilisik ang mga mata. Bakit nandito pa kayo? Sinabi nang umalis na kayo! Dahil sa pagsigaw niya sa amin, saka kami nagpulasan. Nagmamadali kaming nagsitakbo palayo. Hindi na kami lumingon pa. Ilang sandali pa'y napahinto kaming lahat. Nakita namin sa bandang unahan na nakatayo na doon ang matandang babae. Normal na uli ang itsura niya. Parang hinihintay talaga niya kami doon. Nang makalapit na kami sa kanya, ay tinanong ko na siya. Lola? Alam ko na kung anong iniisip mo. Tama ka. Kauri nila ako. Isa rin akong aswang. Pero bakit po ninyo kami tinutulungan? Dahil dyan sa suot mong kwintas. Po? Anong meron sa kwintas ko? Ang kwintas na yan na ibinigay ko sa matalik kong kaibigan dati. Palatandaan ng aming pagkakaibigan. Magkaiba kami ng mundong ginagalawan. Tao siya at aswang ako. Bago kami tuluyang nagkahiwalay, ay ibinigay ko ang kwintas na yan sa kanya. Nag-iisa lang yan kasi ako mismo ang gumawa niyan. Kaya alam kong yan yon. Ang sinasabi niyo po bang matalik na kaibigan ay Laura ang pangalan? Oo, tama. Si Laura nga. Simula nung bumaba sila sa bayan hindi na siya bumalik pa rito. Pero noon, walang gabi na hindi ko siya pinupuntahan. Nasa bawat sulok lang ako at binabantayan siya. Pero dahil ayaw yun ni Laura, itinigil ko na. Gusto niyang mamuhay ng normal. Marami pa sana siyang gustong sabihin pero wala ng oras. Nagmadali kaming makarating sa pampang ng ilog. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung tubig na nanggagaling sa talon. Totoo nga ang sinasabi nila na maganda ang lugar. Kahit na medyo malalim ang tubig dahil sa bagyo, ay nanatili pa rin maganda ang itsura nito. Ang balsang gawa sa puno ng saging ang siyang magdadala sa inyo ng mabilis sa bayan. Mas ligtas dumaan sa ilog kaysa sa kalsada. Sige na, sumakay na kayo para makaalis na kayo at huwag na kayong babalik dito. Hindi kayo dapat naririto. Nagsisakay na ang mga kasama ko sa balsa. Akmang sasakay na sana ako nang biglang makarinig kami ng huni ng ibon na babalang mayroong aswang sa paligid. Malapit na sila sa atin, kaya sumakay ka. Apo ka ng matalik kong kaibigan. Sapat na yon para sagutin ang tanong mong bakit kita tinutulungan. Itinulak ko muna ang balsa para mapunta sa gitna ng ilog.
Pagkatapos sumakay na ako sa tulong ni Lester. Tiningnan ko pa ang matandang babae. Salamat po, Lola! Maraming salamat po! Tinanguan niya lang ako pagkatapos ay tumalikod na siya. Maya-maya ay naririnig na lang namin ang mga kaluskos sa gubat. Agad na tumakbo pabalik ang matanda. Siguro ay gusto niyang salubungin ang mga kalahi niya upang hindi na kami makita pa. Siguro alam na rin sa buong angkan nila ang pagtatraidor na ginawa niya. Hindi maalis sa isip ko kung gaano nga ba kabuti si Lola Laura sa kanya, kaya niya nagagawa ang mga bagay na ito sa akin. Na kaya niyang traidorin ang angkan niya para lang iligtas ako. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa gubat. Pero dinig na dinig namin ang maririin na sigaw. Si Lola, ano nang ginawa nila sa kanya? Ayokong isipin pero mukhang pinaparusahan na siya. Kagaya sa atin, walang lugar ang masasama. Sa kanila, walang lugar ang mabubuti. Nalungkot ako para sa matandang babae, pero ayaw kong isipin na doon na natapos ang buhay niya. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kalangitan. Sa pagkakataon na yon, ay alam kong nasa malayo na ako. Nasa parting banayad ang agos ng tubig kaya mabagal lang ang usad ng balsa na sinasakyan namin. Tuluyan nang umalis ang bagyo dahil payapa na ang hangin at nawala na rin ang ulan. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, hindi ko na malaya na nakatulog na pala ang iba naming kasama. Sobrang napagod sila. Oo nga, kahit si Emmy nakatulog na rin. Nang makarating kami sa bayan, agad kami nagpunta sa klinik para malunasan ang aming mga sugat. Ang dami nilang tanong kung ano ang nangyari sa amin. Pero ano nga bang isasagot namin? May maniniwala ba sa aswang? Nagkaisa kaming sabihin na sinalakay kami ng mababangis na hayop habang naliligo sa falls na yon. Aray, daan-daan naman po, Miss Nurse. Tinawanan lang ako ng nurse at sinabihang huwag daw akong malikot para hindi ako masaktan. Nagtawanan naman ang mga kasama ko. Talagang sa paglilinis ng sugat ka pa dumaing ha? Samantalang walang humpay mong pinagsasaksak ang mababangis na hayop na yon. Puro kakalmot at kagat. Hindi ka man lang umiyak. Tapos ngayon humaaray ka. Tol, matapang na tayo. Nagtatapang-tapangan ka lang kasi nandyan yung girlfriend mo, no? Kantsawan at tawanan na ang nangyari. Pagkatapos kaming malunasan ay nagsiuwian na rin kami. Dahil sa mga nangyari, siniguro naming ligtas ang bawat isa sa amin. Unang inihatid ng mga kalalakihan ng mga babae. Pagkatapos, isa-isa na kaming umuwi. Hindi ko alam kung anong paliwanag ang sinabi nila sa kanilang mga magulang, pero ako, sinabi ko na sinalakay kami ng mababangis na hayop. Pero hindi sila naniwala sa akin. Nang sabihin ko na ang totoo na aswang ang nakalaban namin, lalo akong hindi pinaniwalaan at pinagpapalupa ako ng tatay ko. Impluwensya daw ng lola ko ang aswang, kaya puro aswang na lang din ang pinagsasasabi ko. Humingi pa nga ako ng tulong kay lola para hindi na ako paluin ng tatay ko. Pero hindi niya ako pinansin. Ang sakit ng puwet ko kabanong dahil namamaga sa kakapalo ng tatay ko. Hindi ako makaupo ng mga ilang araw. Nilapitan ako ng lola ko nung palihim at doon siya nakinig sa kwento ko. Niyakap niya ako ng mahigpit nang sabihin ko na ang tungkol sa matalik niyang kaibigan na hindi ko pala naitanong ang pangalan. Si lola na lang ang tinanong ko tungkol sa kaibigan niya, pero hindi niya ako sinagot. Masyado siyang malihim kaya hinayaan ko na lang. Hindi ko pa alam kung magiging masaya ba ako kasi nakainkwentro ako ng totoong aswang. Dapat ko ba itong ipagmalaki? Ewan ko lang po pero mula kasi noon nanahimik na lang ako. Ngayon ko lang po ito ikinuwento. Ngayon po, masaya na ako kasi naibahagi ko ang kakaiba kong karanasan kahit alam kong 50-50 kung may maniniwala ba o wala. Basta ang mahalaga sa akin, alam kong totoo ang karanasan kong ito. Kaya maraming salamat po kabanong sa pagsasadula ng aking kwento. Hanggang sa muli, more power po sa inyong channel. Wakas.
Hello po mga ka-KB, ito na naman po ang inyong kabanong. So bago po tayo magtapos sa ating magandang kwento ngayong araw na ito, meron lang po sana akong ipapakiusap sa inyo na kung pwede po sana suportahan niyo po ang ating bagong channel na ang pangalan po ay Dear Kabanong, The KB Stories. Nako, ito po ay puro kwento ng pag-ibig, no? Kwento ng pag-ibig na masaya, 'di ba? Nakakakilig, pero minsan naman po may malungkot, 'di ba? Kasi lahat naman po ng pag-ibig natin sa buhay, 'di ba? Ay hindi naman po lagi masaya, 'di ba? May mga lungkot rin po, may challenges. Ako, napakarami pong magagandang kwento po ng pag-ibig na maririnig niyo po pag once po na sinubaybayan niyo po ang ating mga kwento ngayon. Kaya sana po, don't forget to subscribe, no? At pag siyempre panoorin niyo po, pakinggan niyo po ang ating kwento, lalo na yung first story natin. Ako, napakaganda. Kikiligin po kayo. And siyempre, sana po, don't forget to comment and mag-like. And kung gusto nyo po, i-share nyo na rin po sa mga kaibigan nyo yung ating video para makita nila at mapanood na, uy, may bago si Kabanong, di ba? So, yan po. Sana po ay masubaybayan nyo. Asahan ko po na mag-subscribe po kayo sa ating bagong channel. Hanggang sa muli, ito po si Kabanong nagsasabi ng wakas.